Ang tesis na ito ay isang malalim at filosofikal na pagpapahayag tungkol sa pagkatao, pagkakakilanlan at kalayaan, na direktang humuhugot sa mga pangunahing konsepto ng eksistensyalismo at phenomenology. Ito ay mga paksang pangkaraniwang nag-aaralan sa filosofiya ng tao at etika. Maaari itong hatiin sa tatlong pangunahing punto. Una, ang ako ay biyaya na sinasakatuparan ang sariling paggawa. Ang unang pangungusap, ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasakatuparan, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako, ay ang buod ng thesis. Biyaya na tinatanggap, ito ay tumutukoy sa existential givenness. Pinanganak tayo na mayroon ng isang existence at mayroon ng natatanging hanay ng mga kakayahan, limitasyon at kalagayan. Ito ang ating raw materials o biyaya na kaloob sa atin. Sabay isinasakatuparan. Ito ang sentro ng existentialist thought na pinasikat ni Jean-Paul Sartre. Existence precedes essence. Hindi tayo pinanganak na kompleto, mayroon lang itinakdang essence o kahulugan. Sa halip, natatanggap natin ang biyaya na pagmemeron at tayo ang gumagawa ng ating sariling ako sa pamamagitan ng ating mga desisyon, aksyon at mga inaako or commitments. Ang ako ay hindi static. Ito ay isang patuloy na paggawa. Susunod ay natatangi ang pagmemeron. Ito ay individualidad. Dahil ang bawat isa ay may sariling hanay ng karanasan at kalayaan. Pangalawa, ang bukasyon at kaligayahan ay matatagpuan, hindi itinakda. Sabi ng thesis, dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkus, hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Pag-aako or commitment at katuparan. Sa konteksto ng filosofiya ng tao, ang pag-ako o commitment ay tumutukoy sa pagpili at pananagutan. Ang sarili, ang bukasyon, ang kaligayahan ay hindi mga bagay na hinahanap sa labas, kundi nililikha sa pamamagitan ng mga bagay na inaako natin. Kapag pumili at kumilos tayo batay sa ating paniniwalaan at pinahahalagahan, tayo ay nagiging ako. Pagtanggi sa panggagaya, authenticity. Ito ang konsepto ng ganap ang pagkatao kung ito ay nakabatay sa mga pamantayan. Inaasahan o gawin ng iba, ang tunay na katuparan ay hindi makukuha sa panggagaya, kundi sa paghahanap at pagtupad sa sariling natatanging bukasyon. Ang pagmemeron ay ugnayan at pagtuloy sa pagpili. Ang konklusyon ng thesis, nakabatay ito sa malalim na pagkikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan, kaakibat ang aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano man ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Pakikipag-ugnayan or relatedness and intersubjectivity. Taliwas sa karaniwang pagkaunawa sa existentialism, na labis na individualistiko, kinikilala ng thesis na ang pagiging ako ay nangyayari sa konteksto na ugnayan. Kailangan ng malalim na pag-ugnay sa sarili, sa karanasan, at sa ibang tao. Ang aking pagpili ay laging may pananagutan, hindi lamang sa aking sarili kundi sa mga taong apektado ng aking pagmemeron. Walang hanggang paghahanay at pagpili. Ang pagiging tao ay nangangahulugan ng patuloy ng paghahanay at pagpili. Araw-araw, oras-oras, pinipili natin kung sino tayo. Ito ang ating kalayaan. At ang kaagibat nitong pananagutan or responsibility. Ang ako ay ang kabuuan ng lahat ng mga pagpiling ito. Hindi tuwid na landas.
Sa huli, kinikilala ng thesis na ang paggawa sa sarili ay hindi madali. Hindi ito isang tuwid na landas, kundi isang gabay, isang oryentasyon sa pamumuhay na nangangailangan ng patuloy na pagbabalik tanaw, pagpili at pag-ako. Susunod ay ang buod. Ang thesis na ito ay nagtuturo na ang pagkatao ay isang aktibong proseso. Ang ating buhay ay isang blank canvas na ating pinipinturahan araw-araw. Gamit ang kulay ng ating mga desisyon, hindi tayo produkto ng tadhana o ng lipunan lamang, kundi ng malaya at mapanagutang pagpili. Nayakapin ang ating natatanging pagmemeron at ito ang tanging landas tungo sa tunay na katuparan at kaligayahan.